isang iglap, nagising ang lupa. Sakto nasa Baguio kami. Lahat ng building maalog. Kapag dumating ang lindol, yayanigin nito ang pundasyon ng ating mga tahanan. Lilitaw kung alin ang matatag at alin ang mahina. Ngunit higit pa sa mga gusali, ang mga lindol ay sumasalimin sa mismong lipunan. Sa bawat pahina, ipinakita ni Rizal ang kahinaan ng umiiral na kaayusan, tulad ng lindol. Hindi natin alam kung kailan darating ang revolusyon, ngunit tiyak na ito'y yayanig at babago sa takbo ng kasaysayan. News sa lindol noong 2022, July. Nasa namin, eksakto nasa Baguio kami. Lahat ng building maalog. Maalog-alog. Kaya umalis kami kaagad doon sa doon sa kita namin. Punta kami ng Burnham. Nakita namin ang daming tao doon sila nagpunta. Kasi nung umuwi kami, okay naman. Yung ano lang ang nahulog, yung battery ng tubig, yun lang. Sawa ng gusulan. Wala na akong usapan. Oo. Nasira, pero doon lang sa Baguio noon. Pero parang sira pa ang gusali. Sa Baguio wala akong nakita sa araw na yun, pero sa news doon ko nakita na Marami kasi. Gaano po yung hirap na dinanas nyo noong kasagsagan po ng lindol na yun at saka bagyo? Hindi naman naghirap, natakot lang. Baka madaganan kami doon, hindi na kami makauwi, ganun. Posibleng tumama ang The Big One sa Pilipinas bago ang 2059 ayon po yan sa PHIVOLCS. Magnitude 6.3 na lindol ang gumising kanina sa mga taga Batangas. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ito hanggang dito sa Metro Manila at iba pang karating probinsya. Sana na appliances, parang naramdaman namin na parang nahihilo po ako, hindi lang Surface rupturing events along the Valley Fault na pinag-aralan ng mga nagmapa nung West Valley Fault na nagtatransect dito sa Metro Manila. Galing sa munisipyo, office or yun. Tapos biglang, akala namin hindi namin napansin na lumilindol pala. Biglang lumakas. Tapos yung building parang nagganon na, nagpanic na lahat. Hindi na alam yung hindi na naalala yung Dr. Bernhold na dapat gagawin pag may lindol. Kaya lumabas lahat, siksikan sa pintuan. Tapos may kasama kasi kami may buntis kami kasama. Pero hindi na priority yung buntis. Basta makalabas na lang ang gabi. So lumabas kami, pumunta kami dun sa daan. Hindi namin naalala na ang pala, dapat na area na pupuntahan namin dun sa may simbahan. Doon dapat. Kasi yung nawala na yung nagpanic. Pero may damages, may damages naman po siya na Ay, yung damage, yung building. Maraming
Maraming truck na mga building. Wala naman pong nasugatan po. Wala naman. Meron lang yung may wala naman pong naabot sa building namin. Wala naman kasi. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng lindol? Ano nga ba ang nangyayari sa ating mundo? Ang lindol ay bigla ang paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang lugar na madalas makaranas ng pagputok ng bulkan at malalakas na pagyanig. Walang oras, lugar o taong pinipili. Ito ang lindol. Lindol po. Wait. Ano po yung yung karanasan niyo po? Paano po? Yung mga paninda dito nagkahalaglag. Tapos po, kailan po yun? Hindi ko matanda kung kailan yun. Pero nagkalaglagan po yung mga tinitinda niyo po. Oo. Nahirapan po kayo after po. Hindi naman masyado. 2020. Ako nandito. Pero yung naranasan kong earthquake, yung pinamakalakas na earthquake, mga Mount Pinatubo, 1990 yun. Nasaan po kayo Dito. Pero, nakaanak noon, sa San Fernando ako. Nagkataon nandun kami sa Loma. Yun lang kami sa gilid lang. Naghihintay ng sasakyan. Nagkataon na dito naghihintay ng sasakyan. Wala namang masyadong damage dito sa mga banda dito sa akin. Pero dun po sa may center po, lagi may party. Yung dito banda sa may banda sa atin walang masyadong damage, pero dito sa may start bawang yung mga bumagsak yung mga kumbahan, yung mga simbahan ng mga sa Tiarinja, yung mga old yung comic picture. So doon naman sa Aringay, ating mga nakatrabaho, may malungkot pa na ayaw ko. Wow! Kung anong year yun? Morning. Morning 30. Ano nga po yung ginawa niyo? Tumakbo ako sa may bukid. Sa bukid, sa walang puno. Okay. Para hindi po kayo mabagsakan ng kung ano ng mga mabibigat na. Pero may mga kasama po kayo na? Meron. Kasama niyo po silang tumakbo po papuntang bukid? Yung hipag ko, nataranta siya kasi. Doon na siya sa loob ng bahay nila. Pero okay lang naman? Okay lang naman. Ako naman yung pamangkin ko na anak ko. Dinala ko siya doon sa, tinakbo siya sa bukid, sa Aligpa. Sa isang lindol, hindi lang gusali ang bumabagsak. Nawawasak din ang pangarap, kabuhayan at kinabukasan. Kasama ng pinsala, dumarating ang gutom, takot at kawalan. Ang plano ni Simon, isang mapanganib na pagyanig, isang lindol na magwawasak, ngunit magbibigay daan sa muling pantindig ng bayan. Katulad ng lindol, ito ay nagbibigay daan sa sambayanan. Dwayne, nagawa mo na yung assignment sa science? Bakit? Ano,
Oo. Gamit ang seismograph, sinusukat ang lakas ng lindol. Ngunit, kahit gaano ka-sophisticated ang teknolohiya, wala pa ring makakahula ng eksaktong oras at lugar ng susunod na pagyanig. Ang tanging paraan ay ang paghahanda. Kapag alam ng tao ang dapat gawin, mas marami tayong maililigtas. Sa bawat tahanan at komunidad, nasa kamay natin ang kaligtasan. Ano nga ba ang mga dapat natin gawin tuwing makakaranas ng lindol? Una, Maghanap ng lugar na walang puno para hindi tayo madaganan nito tulad ng lugar na ito. Ang lindol ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit, ang ating kahandaan at pagkakaisa, iyan ang tunay na sandata. Sapagkat sa bawat pagyanig ng mundo, ang Pilipino, kailanman hindi sumusuko. Kung ang lindol ay hindi mapipigilan, ganoon din ang pagnanasa ng bayan para sa pagbabago. At tulad ng pagbangon, matapos ang pagyanig, ang diwa ng El Filibusterismo ay nagpapaalala sa atin sa pagkawasak. May pagkakataon para muling bumuo ng isang lipunang makatarungan at malaya.